Hello mga Inday! Welcome to my vlog, Nakakaloka. Eto, sineparate ko talaga tong video na to kasi ang daming nagko-comment. Hindi naman ang dami, may mga few people na nagko-comment sa last video ko about my US Embassy experience. Kung ano ba daw yung mga tinanong sa akin. Iisa-isahin na natin kung ano ba talaga yung mga tinanong sa akin ng consul nung in-interview ako noong I think November 4 or November 3 ata. Hold on. I think November 4 of 2022. Ano nga ba yung mga tinanong sa akin ng consul nung in-interview ako for my EB3 immigrant visa? So, ang unang pagkatawag ng pangalan ko, actually, nahirapan pa nga magtawag ng pangalan ko. Sabi ko, ay naku, pangalan ko na yan, Day, for sure. Tumayo na ako bigla bago pa ma-stroke yung consul, sa kaka-pronounce ng pangalan ko. So, ang sabi na lang, Mr. Masaryk, please proceed to window 57. Charis! Ganon. So, ano nga ba? Unang tanong niya sa akin, ito, about sa birth certificate ko. Kasi yung birth certificate ko, mga Inday, late registered. Late registration. So, nakalagay talaga. Alam nyo naman, sa probinsya, hindi ako sa ospital pinanganak. Saan ako pinanganak? Sa bahay lang. So, ang pagkuha ng birth certificate, kapag sa ospital, automatic, nakakakuha ka na ng birth certificate. So, hindi ka late registered. Okay. Since hindi ako sa ospital pinanganak, late registered, so late na ako nakuhanan ng birth certificate, mga Inday. So, ang nangyari, late registered ako. Ang unang tinanong ng consul sa akin, kasi identity check ito parang identity yung unang tinanong sa akin. So, why were you late registered? Ang response ko lang, mga Inday, there is a lot of war, conflicts, gera in Mindanao in 1992. Wala, tumahimik na siya after that. She just said, babae yung nag-interview sa akin, mabait. She just said, okay, I got you. Mga ganon. Tapos, ang pangalawang tinanong sa akin, mga Inday, ay, how long you have been a nurse? Tapos, nag-isip pa ako noon. Sabi ko, ay, ilan na ba? Charis. Ang sabi ko lang, eksaktong 9 or 10 years. Sabi ko, I have been practicing nursing for almost maybe 10 years or 9 years. Roughly, ang sinabi ko lang, pinaka-last statement ko is, roughly around 9 to 10 years. Sabi ko, I have experience here in the Philippines for more than 3 years, close to 4 years, and then in Saudi Arabia for around 5 years and 8 months. So roughly, sabi ko, around 9 years to 10 years. Mga ganon. So, sabi niya, okay. Siguro ini-estimate niya kung tama ba yung naging offer sa akin ng aking ospital or employer pagdating sa experience ko. Kasi, ang rate natin, mga Inday, dapat tugma doon sa experience na meron tayo. So, yon. Ang pangatlong tinanong niya sa akin is, Pak, who is your employer? Okay? So, inabot ko na yung yung job offer, tsaka yung contract. Tapos, sabi ko sa kanya, ang employer ko ay Catering Health Network. I will be working for Catering Health Dayton. So, yon. Tapos, sabi ganun, how much is your salary rate? Mga ganyan. So, ang sinabi ko lang, I will be paid as a full-time RN, as full-time RN with working hours of 36 hours per week, 72 hours per paycheck or per 2 weeks. I will be paid bi-weekly, blah, blah, blah. And then, sabi ko, yon. I will be working as a full-time RN. Where is your hospital located?
sabi ko in Dayton, sinabi ko na yung address, ganyan-ganyan. Who is your contact person, mga Inday, ganon. So, yun yung tinanong sa akin during, ano pa ba yung tinanong? Parang wala na. Tinanong pa ako. Sabi sa akin, did you travel in the past 5 years to other countries? Yes, sinabi ko kung ano yung mga travel ko. Sabi ko, I've been to Malaysia, I've been to Singapore in 2019, I've been to mga bansa na pinuntahan ko. Makunti lang naman yon. Yon. Kasi may track naman ako ng mga bansa na pinuntahan ko. Tinanong din ako about police clearance in Saudi Arabia. So ako, meron akong police clearance kaso expired. So, ang sabi niya sa akin, you work in Saudi Arabia for 5 years. Do you have police clearance? Ang sagot ko lang doon is, as per US Embassy website, I am not required to bring a police clearance during my interview once I have already exited Saudi Arabia and no longer works for Saudi Arabia. Tapos sabi ng consul sa akin, napangiti yung consul sa akin. Sabi niya, okay, I do understand. Akala ko may kasunod pa na sa statement na parang kailangan mo pa rin kumuha ng police clearance. Pero ang sunod na sinabi niya lang, I will approve your visa. Gosh, mga Inday. I still, parang naano pa rin ako hanggang ngayon pag naaalala ko yung moments na yun. As in, mga Inday, super duper tumindig yung mga balahibo ko nung narinig ko na your visa is approved. You can expect your visa in the mail within 7 to 10 business working days, mga ganon. 7 to 10 ang sinabi sa akin. As in, nanginig talaga yung mga balahibo ko, mga Inday, kasi nga hindi ko ini-expect na ganon kabilis. Mabilis lang yung mga pangyayari, in less than 5 minutes yata yung interview. Tapos, okay, kinuha niya yung passport, bumalik ako sa upuan at naglakad ako palabas ng US Embassy ng mala ala Catriona Gray. As in, oh my God, nakakaloka. Thank you so much. Yun. So, I am so grateful nung day na yun. As in, super duper happy akong bumalik ng unit ko. Or unit ko, I mean, ng pinagsistayhan ko, ng unit na pinagsistayhan ko. So, sabi niya pa sa akin, may kasunod, don't make any travel arrangement or book any ticket until you receive your visa. So, yun yung sabi niya sa akin. Pero, in-interview ako ng Friday, nung Wednesday, nag-email sa Wednesday morning, nasa duty ako noon. Wednesday morning, sinabihan ako ng LBC or nag-text ata yung LBC na ready na for pick up ang aking visa packet sa LBC in SM Light in Mandaluyong, in Boni. Malapit yun sa isang MRT station. Malapit lang yung pinagsistayhan ko doon. Tapos, dumiretso na ako. Right after ng duty ko, dumiretso agad ako sa LBC. As in, nakakaloka ng bonggang-bongga. Super excited ang lola nyo. You know, hindi ko ini-expect na makakarating ako ng US. I will be blessed with so much opportunity. As in. Kasi nung bata ako, kasi nung nag-nursing ako and then right after ako maging RN, naalala ko pa, as in, gustong-gusto ko talagang mag-Amerika at ayokong mag-Saudi as much as possible. Sinasabihan nga ako ng tita ko na parang hindi na tumatanggap ng lalaki ang Saudi, wala kang chance na makapag-abroad. Ang parati kong sinasabi is that hindi naman talaga ako magsa-Saudi.
mag-a-Amerika ako. At pag naririnig ng mga kamag-anak ko yung words na yon na mag-a-Amerika ako, hindi naman sa pinagtatawanan nila ako na ng harap-harapan, pero parang, alam mo yung parang i-joke ka or parang magbibitaw sila ng salita na parang napaka-imposible mong makapunta sa Amerika. Kasi ang paniniwala kasi sa amin na parang imposible ang isang Muslim na katulad ko na makapag-apply, lalo pat Pilipino, na makapunta sa Amerika. Yung sabi, meron pang isang nagsabi na mga kamag-anak ko na parang pangalan mo pa lang, sa pangalan mo pa lang, ibaban ka na ng US Embassy. Sabi ko, grabe naman. Hindi ko rin sila masisisi dahil sa napanood nila ngang news, yung parang natatandaan yung 2001 or 2000 bombing sa Empire State Building na naghigpit talaga ang US sa mga Muslim ata noon. So, hindi ko rin sila masisisi kasi nga parang spread-wise or spread talaga sa buong community namin doon na parang mahirap makapag-Amerika ang isang Muslim. Pero, nagawa ko naman. I'm so thankful and I'm so grateful. Naging NCLEX RN ako tapos nakapag-apply dito sa Amerika. O, di ba? Bongga! So, yun lang mga Inday. I hope nabigyan ko kayo ng, a little bit of inspiration, a little bit of, encouragement na magpunta dito sa Amerika. Very sulit na sulit. Kaso, kailangan nyo ring indahin at mag-ingat palagi kasi nga napakataas din yung crime rate dito sa Amerika and just always be very careful. Diba? Mwah, chup, chup. Bye-bye! See you on my next vlog. Love you everyone. Bye-bye!